Hello po mga kalingap, welcome back sa aking YouTube channel, The Square Gen. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. At maraming po salamat sa patuloy po sumusuporta sa aming lahat mga kalingap. At syempre, wag po natin kalimutan suportahan ang ama ng kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rob. At syempre yung mga kasama din po namin sa K-Boys, Kalingap Partners, Kalingap Reactors, suportahan po nating lahat mga kalingap. So ayan mga kalingap, meron po nga pong nitong mga nakarang araw na nagiging mga issue, na nababanggit nga po ang grupo ng K-Boys, which is mga kalingap, knowing K-Boys ay sobrang trustworthy po ang lahat ng miyembro ng K-Boys. Lahat po ng miyembro ng K-Boys mapagkakatiwalaan, para na po naming mga kuya, para na rin po naming mga kapatid. Solid po ang samahan ng K-Boys mga kalingap. Subalit, sino nga ba talaga mga kalingap ang bawat miyembro ng K-Boys? So dito po mga kalingap, sa bago kong naisip na content, ay samahan niyo po ako at subaybayan niyo po mga kalingap ang lahat po ng ating gagawing interview. Iisa-isahin po natin ang lahat ng K-Boys, kikilalanin natin silang maigi at para mga kalingap syempre mas makilala natin ang kanilang tunay na pagkatao sa likod ng camera. So ngayon mga kalingap, meron po akong binili na cards. Ito po yung cards mga kalingap na binili ko. Dito mga kalingap, ang gagawin natin ay papabunutin po natin ng ilang mga cards. Ilang cards lang po. Yung mga K-Boys po natin, ayan po. Tapos, sasagutin po nila. So, ito po ay mga personal na mga katanungan na mas makikilala po natin. Magiging daan para mas makilala po natin ang bawat miyembro ng K-Boys. Pero, syempre mga kalingap, bago tayo mag-interview ng K-Boys, ay susubukan natin to mga kalingap. Si Kuya Jens na muna, para syempre makilala nyo din po tayo. So, susubukan kong sagutin. Bubunot din ako ng ilang mga cards. Susubukan nating sagutin para mas makilala niyo po ang bawat isa sa amin. Si Kalingap Rob, tatanungin din natin si Kalingap Rob o lahat ng mga kasalamuhan natin sa Team Kalingap, sa K-Boys para mas makilala po natin mga Kalingap. So tara, umpisahan na po natin mga Kalingap ang pagbunot. So ito ang aking unang bubunutin. Shuffle, shuffle. Ito po. Pero sagot, ito kasi possible answer. Nandito talaga ang tanong. So ang tanong, takot ka ba sa sarili mong multo? Uy, grabe naman tong tanong na to. Medyo hindi ko siya naintindihan. Hindi ko naintindihan kung ano ibig sabihin ng takot ka ba sa sarili mong multo. To be honest, hindi ko siya naintindihan kung paano yung multo, anong ibig sabihin ng multo na yun. Pero kung ibig sabihin siguro ng ganyan ay takot ka ba sa sarili mo? Sarili kong multo. So, siguro kung ang tinutukoy ditong multo ay yung mga pagkakamali ko. Ako natuto naman ako sa mga pagkakamali ko. Dahil doon sa mga pagkakamali, mas lalo akong nag-grow, mas lalo akong naging mature at natuto sa mga sarili ko yung pagkakamali. So hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng sariling multo. So yun lang yung pagkakaintindi ko. Next, ito po, buno tayo. Tadan! Next question. Ano ang madalas mong ipagkait sa sarili mo na alam mong deserve mo? Uy, grabe. ano yung madalas kong ipagkait sa sarili ko na sa tingin ko ay deserve ko? Siguro po yung time naman na mabigyan kong chance na magawa ko po yung ilang mga matagal ko nang gustong gawing hobby. Katulad po ng gusto ko po talaga kung maaari, nakakapag-exercise po ako madalas, nakakasama po ako madalas sa mga lakad, gusto ko nakakasama ako madalas sa mga K-Boys, sa mga charity vlog, sa mga banding ng barkada. Subalit yun nga, dahil nga sa situation ko ngayon, na pag umaga po ako po yung nag-aalaga kay Papa dito sa bahay. So, yun po yung naging dahilan kung bakit mostly po yung mga dati kong ginagawa ay hindi ko na po nagagawa sa ngayon. Pero naniniwala ako, gagaling din po si Papa na babalik din po yung dati niyang sigla, dating lakas. At dahil doon, babalik din tayo sa mga dati nating ginagawa kasama ang barkada. So, ayun. Next question. Pili tayo. Lang hirap mabunot. Next question. Ano ang pinakamalaking what if sa buhay mo na hirap kang bitawan? Grabe naman mga tanong yan. Ano yung malaking what if?
Ang isa kasi po talaga nakaapekto, parang hindi lang sa akin, nakaapekto sa buong family namin, nung time na inatake nga ng stroke si Papa. Pero, ilang araw po kasi, bago po inatake si Papa, meron ng mga senyales eh. Pero hindi namin alam na senyales yun. So, naisip ko, minsan naisip ko, what if, pag may mga masamang nararamdaman, at nung may mga dating senyales na, parang may mga masama nang nararamdaman sila, parang may kakaiba silang nararamdaman, what if nadala na namin agad sa ospital, marahil hindi po inatake si Papa ng stroke. Eh di sana okay po kami lahat. Okay po lahat ng kilos namin, normal. Kasi mahirap po talaga pag may pasyente sa pamilya. Ang hirap pong kumilos, hindi mo hawak ang sarili mong oras. So, ayun po, lahat po talaga naapektuhan sa buong pamilya kapag nagkakaroon ng sakit ang isang miyembro. So, yung naisip kong what if napacheck up ko sila ng mas maaga, nadala agad sa ospital, sana hindi na-atake ng mild stroke si Papa. Next question. Kailan mo naramdaman na hindi ka deserving? Uy, grabe naman, hindi ka deserving ng patawad. Grabe naman yun. Kailan ko naramdaman hindi ako? Kasi naniniwala ako guys, lahat tayo deserve patawarin. Kasi ang Lord nga nagpapatawad. Ang Lord nagpatawad sa atin lahat. Sa kabila ng mga kasalanan natin, pinatawad tayo ni Lord. Sabi nga dun sa salita, sa Bible eh, kung hindi tayo marunong magpatawad, paano tayo patatawarin ng nasa itaas? So, dapat talaga lahat tayo marunong humingi ng paumanhin, marunong humingi ng tawad. So, ayun po, yun yung stand ko dun. Next. Ano ang bagay na hindi mo kayang kontrolin pero hirap ka pa ring tanggapin? Mahirap yun ah. Ano ang bagay na hindi mo kayang kontrolin pero hirap ka pa ring tanggapin? Bagay na hindi mo kayang kontrolin pero hirap ka pa ring tanggapin. Hindi ko alam ang sagot. Bagay na hindi mo kayang kontrolin. Ano bang hindi ko kayang kontrolin? Pero hirap ka pa ring tanggapin. Siguro yung pagdagdag ng edad ko. Siguro yun wala akong ibang naisip. Siguro yung pagdagdag ng edad ko kasi nagkakaedad na rin po kami. Ako 30 years old na ako. Pero hirap kang tanggapin. Hindi naman sa hirap tanggapin, parang lang siya, parang pag nasa edad na pala ng ganito, ng 30, parang feeling mo yung mga dati mong pinapangarap, dapat nangyari na. Pero may mga bagay kasing hindi talaga nangyayari pa rin. Kunyari, iniisip ko dati na dapat pag 30 na ako, meron na akong sariling bahay, dapat meron na akong sariling pamilya, meron na akong masayang pamilya, kasama ko na yung mahal ko na partner. Pero hindi pala lahat ng pinapangarap natin noong bata pa tayo ay nangyayari talaga. Agad-agad. So, sabi nga, may tamang oras, may tamang panahon para sa lahat ng bagay. So, yun lang po. Sa ngayon po, yun lang muna po yung mga katanungan. Abangan nyo po. So, yan po, sample lang po yan mga kalingap. Abangan nyo po yung mga magiging katanungan din po natin sa ating mga kasamahan sa K-Boys para mas lalo natin silang makilala. So, yun lamang po at maraming po salamat sa panonood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.